Ngayong gabi, ating hahanguin ang ating pag-aaral ng kanyang salita sa aklat ng Kolosas, Kabanatang 3. Kolosas, Kabanatang 3, at ang babasahin natin ay ang mga talatang 15 hanggang 17. At nais kong unawain natin ang mga talatang ito sa ating pagbabasa at tingnan natin kung magkaisa tayo kung ano ang sinasabi ng mga talatang ito. Nandiyan na kayo? Buksan natin at simulan natin basahin. Ito ang salita ng Panginoon. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Manirahan nawang sagala sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awiting espiritual na umaawit na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. At anumang inyong ginagawa, sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Ano po ang kabuuang tinutukoy? Ano sinasabi ng mga talatang ito? May kaugnayan sa puso. At ito ay isang mga pangungusap na mayroong pag-uutos. At isa lang po ang pinapakahulugan ito sa atin, na dapat Diyos ang namamahala sa ating mga puso. Ang mga talatang ito ay nagsasaad sa atin na Diyos dapat ang namamahala sa ating mga puso. Kaya ang pamagat po ng ating paksa ngayong gabi, mga pusong nasa pamamahala ng Diyos. Tayo'y manalangin muna, panandalian. O Panginoon, ay namin magtiwala sa aming mga sariling kaunawaan, sapagkat kami po ay may pahid ng kasalanan. At ang aming mga kaunawaan ay maaari kami magkamali at maaari kaming dayain ito. Ngunit kung kami inyong tulungan at inyong ipadala ang inyong banal na Espiritu na siyang magbigay sa amin ng liwanag ng kaunawaan ng inyong mga salitang espiritual, maunawaan namin ito sa paraang espiritual. Kaya naman, hangad namin ang iyong tulong na sana sa mga salitang ito na aming pagbubulay-bulayan, unawain namin ito sa magitan ng iyong tulong sa paraang maunawaan namin sa espiritual na kahulugan. Tulungan niyo kami na maging bukas ang aming puso at maging mapagpakumbaba ang aming diwa upang matanggap namin na may kamanalan ang inyong mga salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Na ang sinasabi ng mga talatang ating nabasa, bilang Kristiyano. Pagdidiinan ko po yung bilang Kristiyano sapagkat ang sulat ni Pablo rito sa Kolosas ay sa mga Kristiyano. At sa mga hindi pa Kristiyano, maring gagawin nyo ang mga aral na ito sa inyong sariling lakas, pero kayo po ay mabibigo lamang. Sapagkat ito hindi magagawa ng mga taong wala pang kaugnayan kay Kristo. Kayo pa man, ito'y hamon sa inyo na sana'y kayo'y lumapit kay Kristo upang siya inyong maging tagapagligtas, nang sa gayon din naman, magagawa nyo ang mga bagay nito na ating pag-aralan ngayong gabi. Isa lang po ang dapat nating makita rito na sinasabi ng mga talatang 15 hanggang 17. Diyos dapat ang namamahala sa ating puso. Kung gayon, bawat Kristiyano may katungkulang panatilihin natin sa ating mga puso ang mga bagay na kinalulugdan ng Diyos. Kung ang Diyos ang namamahala sa ating puso, dapat tayo'y may katungkulang panatilihin natin yung mga bagay na nakapagbibigay lugod sa Kanya. At sa mga hindi pa Kristiyano, kayo ay hinahamon ng salita ng Diyos na sana'y magkaroon kayo ng tamang relasyon upang ang mga nakalulugod na bagay ay mapanatili rin sa inyong mga puso. Ito ang ating layunin ngayon, na panatilihin natin ang mga bagay na nakalulugod sa puso ng mga Kristiyano. Na ano itong mga mahalagang bagay na ito? Mayroong 3 lamang na mga bagay na dapat panatilihin sa ating mga puso
bilang pagtanaw na ang Diyos ang namamahala nito. Verses 15 to 17, narito ang una. Ano po yung una? Ang unang dapat panatilihin sa puso ng mga Kristiyano upang ang Diyos ay malulugod, panatilihin ang kapayapaan ni Kristo. Tingnan niyo ang sabi sa verse 15. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Hindi sinabi diyan kapayapaang nagmula sa kawalang bagyo, kapayapaan mula doon sa pagkakasundo na magkaaway, kundi ang sabi, kapayapaan ni Kristo. Ano ba ang kapayapaan ni Kristo na dapat maghari sa puso ng bawat Kristiyano? Maraming naliligaw sa bagay nito, sapagkat ang akala nila, ang kapayapaan ay kung walang awayan sa kapwa. Payapa ka kung wala kang problema. Payapa ka kung naisagawa mo na ang mga bagay na kailangan mong gawin. Kaiba yung kapayapaan yan. Yung payapang yan ay mga talsik lamang doon sa totoong kapayapaang dapat maghari sa puso ng bawat Kristiyano. Sa ibang salita, pag sinabi pong kapayapaan, ay mayroong pagkakasundo. Kapayapaan, ibig sabihin pagkakasundo. Tulad ngayon nangyari sa Mindanao, mayroong digmaan, may gyera sa pagitan ng mga BIFF at sa mga AFP. Kailangan ditong tuparin nila yung napagkasunduan na ano? Peace talk. Ibig sabihin, tigil putukan muna. At kapag natigil ang alitan at gera, mayroong kapayapaan. At ang buhay ng isang tao, ang isang Kristiyano, bago siya magkaroon ng totoong kapayapaan kay Kristo, ang tao ay mayroong digmaan laban sa Diyos. Dahil ang tao ay makasalanan. Tingnan niyo ang sabi sa Roma 8, versikulo 7, hanggang 8. Roma 8, versikulo 7 hanggang 8. Ganito ang kalagayan ng taong hindi pa mananampalataya o wala pang kaugnayan kay Kristo. Ang mga Kristiyano, bago siya maging Kristiyano, ito ang kanyang kalagayan. Verse 7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos. Yung pong ibig sabihin, kaisipan ng laman, ibig sabihin, ito'y hindi mananampalataya. Makalaman ang kanyang isipan. Makasalanan ang kanyang isipan. Kaya sabi rito, sapagkat ang kaisipan ng hindi mananampalataya, ang sabi dyan, ay pagkapuot laban sa Diyos. Mayroong alitan, mayroong digmaan, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi na maaari. Ang isang taong hindi pa Kristiyano, bagamat siya ay kumikilala sa Diyos, pero lahat ng kanyang gawa ay kontra sa Diyos. Lahat ng kanyang paniniwala, lahat ng kanyang pagsisikap ay kontra sa Diyos, sapagkat hindi ito napapailalim sa kautusan ng Diyos, sapagkat sabi, ni hindi ito maaaring mangyari. Hindi pwedeng magkaroon ng kapayapaan ang unbeliever sa Diyos. Lagi silang magkaaway dahil sumasalungat palagi sa kalooban ng Diyos ang kanilang buhay, ang kanilang gawa, ang kanilang isipan, ang kanilang damdamin, laging kontra sa kautusan ng Diyos. Verse 8, at ang mga nasa laman o ang mga taong nasa kasalanan pa ay hindi makapagbibigay lugod sa Diyos. Gaano man siya kasipag sa paggawa ng mga makadiyos na gawain, pero hindi ayon sa kalooban ng Diyos, hindi siya makapagbibigay lugod sa Diyos. Kaya nga, ang isang taong wala pa kay Kristo, mayroon silang digmaan sa Diyos, wala silang kapayapaan. Kahit anong gawing sipag sa kabutihan, kabanalan, pagtulong, ang isang di mananampalataya, lagi siyang hinahabol ng kanyang budhi. Wala siyang kapayapaan. Wala siyang kapayapaan sa Diyos, kaya wala siyang kapayapaan sa kanyang kinabukasan. At bilang Kristiyano, tayo dating may digmaan sa Diyos. Wala tayong kapayapaan sa Kanya. Wala tayong pagkakasundo sa Kanya. Laging may labanan. Laging may away, laging sumusuway, laging may pagre-rebelde ang isang taong makasalanan. At kailangan niya
na mayroong mamagitan sa Kanya na siyang mamamagitan upang pagkasunduin sila ng Diyos. Ang tao at ang Diyos ay dapat pagkasunduin para magkaroon ng kapayapaan. At ang kapayapaan yon ay gawa noong taong nagpakasundo sa kanilang dalawa. At walang ibang binigay sa silo ng langit na sukat magkasundo ang isang makasalanan at sa Diyos, walang iba kundi ang pangalan ni Jesucristo. At ang pagkakasundo ng tao sa Diyos, kailangan kamatayan ni Kristo ang kabayaran nun. Para magkaroon ng peace between man and God, Jesus Christ must die for their sake. Kailangan siyang mamatay. At hindi ka pwedeng mamatay dahil kung mamatay ka, impyerno ka na. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan sa Diyos. Kaya ang gawang kapayapaan, ito'y gawa ni Kristo sa krus. Kung bakit siya namatay sa krus, sapagkat yun lamang ang tanging paraan upang maapis, upang pahilumin ang puot ng Diyos laban sa isang taong makasalanan na sumampalataya sa ginawa ni Kristo. Kaya tingnan niyo ang sabi sa Romans 5:1. Sa mga Kristiyano na ngayon, sila ay pinagpaging banal na ng Diyos. Ibig sabihin, niligtas na ng Panginoon dahil sa kanyang kamatayan. Ang sabi sa Roma 5:1, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun yung kapayapaan. Ang hanap ng mga tao ngayon, kapayapaan na ng isip. Maraming naghahanap ng kapayapaan, ng isipan, ng puso, pero walang kapayapaan. Dahil ang totoong pinaka-kapayapaang dapat matanggap ng tao ay ang kanyang kapayapaan sa pagitan ng Diyos. At ikaw, kung mayroon kang kapayapaan sa Diyos, dahil nakipagkasundo ka o naipagkasundo ka kay Kristo, lahat ng mga bagay sa ating buhay, may payapa ka. Gaano man kabigat ang problema, gaano man ang kalamidad na tumama sa atin, hindi yan makakasira ng kapayapaan natin sa Diyos. Kaya nga, ang isang Kristiyano, mayroong kapayapaan sa Diyos. Ngayon, kung may kapayapaan ka na, mayroon ka ng pagkakasundo sa Diyos dahil sa ginawa ni Kristo, paghariin mo yan sa iyong puso. Yung relasyon mo yon sa Diyos, paghariin mo sapagkat yun lamang ang tanging makakapagpapatahimik ng iyong budhi. Tingnan niyo ang sabi sa Roma 8, versikulo 1. Ganito ang sabi sa Roma 8, versikulo 1. Ang sabi, ngayon na'y wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo. May kapayapaan ng isang Kristiyano dahil hindi na siya hahatulan ng Diyos. Ang isang makasalanan wala pang kapayapaang mula kay Kristo sa bawat buhay niya. Gaano man siya kabuti, gaano man karami ang kanyang nagagawang kabutihan, siya ay nasa paghahatol ng Diyos. Hahabulin siya ng kanyang buti. Wala na. Pero kapag ikaw ay na kay Kristo, ang ginawa ni Kristo, sinampalatayanan mo, ngayon ikaw ay may pagkakasundo sa Ama, kaya mayroon kang kapayapaan ni Kristo. Hindi yung kapayapaan sa mga pangyayari. Yun ang kapayapaan ni Kristo na dapat paghariin sa ating puso. At ang kapayapaan yun ay ito, 3 bagay. Ikaw ay wala na sa pagkaalipin ng kasalanan. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Ikalawa, wala ka na sa sumpa ng kasalanan, papuntang impyerno. Dahil mayroon ka ng kapayapaan kay Kristo. Yung ginawa ni Kristo, ang siyang payapa sa iyo sa Diyos, hindi ka nahatulan ng Diyos sa impyerno. At ikatlo, mawawala ka na sa presensya ng kasalanan. Sa ngayon, mayroon pa tayo, nasa presensya pa tayo ng kasalanan, nakakagawa pa rin ng kasalanan kahit Kristiyano ka. Pero once na ikaw ay kinuha ng Panginoon, doon sa ipupuntahan, wala ng kasalanan. Wala na yung presensya ng kasalanan. Pero kung ikaw ay wala pang relasyon kay Kristo, yung kasalanan at presensya ng kasalanan sa impyerno, mararanasan mo habang buhay na paghihirap, pagdurusa sa naglalagablab na apoy. May napakabigat ko. Kaya ang sabi rito, katungkulan natin bilang Kristiyano, panatilihin ninyo ang kapayapaan ni Kristo. Ito yung kapayapaang kaloob ni Kristo.
Ito yung inaalok ng Panginoon sa Kristo sa tuwing ipinapangaral ang kanyang salita. Ito yung inaalok sa inyo. Yung kapayapang hinahanap ninyo sa sanlibutan, hindi yan ang makapagbibigay, resolba ng inyong kaluluwa. Nasa paghahatol pa rin kayo ng Diyos. Kaya anumang gawin ninyo, naroon pa rin ang inyong budhi. Tingnan niyo, sabi ng Panginoon sa Kristo, nag-aalok siya sa lahat ng tao sa tuwing ipinapangaral ng kanyang salita. John chapter 14, verse 27. Anong kapayapaan? Anong sinabi ni Jesus Christ? Ang sabi ni Jesus Christ, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Mayroon kayong kapayapaan kay Kristo at ito'y inaalok din sa inyo. Naghahanap kayo ng kapayapaan sa iyong paligid, hindi nyo makikita yan. Naghahanap kayo ng kapayapaan, maraming tao yung gusto magkaroon ng kapayapaan, magpa-hospital muna para malayo siya sa problema, pero wala pa siyang kapayapaan. O di kaya, nagtitake sila ng drugs, nagsasabu para may kapayapaan, pero maraming namamatay dahil walang kapayapaan. Naglalasing, nakukulong, na hospital, nasasagasaan. Bakit? Naghahanap ng kapayapaan, pero walang matagpuan kapayapaan. Ang kapayapaan, inaalok ng Panginoon. Kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito kapayapaan tulad ng hinahanap nyo sa sanlibutan. Kaya eto, bilang Kristiyano, meron ka na yan. Bakit kailangan guluhin mo ang sa iyong sarili sa mga bagay-bagay na sa iyong kapaligiran? Kung ikay magkasala, lumapit ka sa Panginoon. 1 John 1:9. Iyong ipahayag ang iyong kasalanan sapagkat ikaw ay pinatawad na ng Panginoon at patatawarin ka sa iyong kasalanan na nagagawa para ikay magkaroon ng kapayapaan. Anong pakiramdam ninyo kapag ka nakalaya kayo payapang isipin ninyo? Halimbawa na lang natin. Gaya ng mga narinig kong patutuo na lumalapit sa akin. Sila yung nagpaon sa utang. Nagpaon sa utang. Araw-araw, kinukulit sila noong mga, ang tawag dun sa call center. Sinisingil sila araw-araw, minumura sila ng kanilang pagutangan, kahit sa opisina, pinupuntahan sila, wala silang kapayapaan. At palaki ng palaki yung kanilang utang. Imbis 1,000, isang araw, 3,000, sa isang araw, 5,000, hanggang sa baon na baon ka na, anong pakiramdam mo? Wala ka ng magandang relasyon sa iyong mga anak, wala ka ng magandang relasyon sa iyong pamilya, sa iyong kapitbahay, maging sa iglesia. Pero paano kung halimbawa isang araw, mayroong sumagot ng iyong pagkakautang. At nalaman mo na sinagot, wala ka ng utang kahit isa. Anong kapayapaan ang iyong mararanasan? Grabing kapayapaan. Apektado lahat. Payapa ka sa iyong mga anak, payapa ka sa iyong trabaho, payapa ka sa iglesia, payapa ka sa mga tao, payapa ka sa lahat ng paligid. Bakit? Nabunot ang totoong gulo na nasa iyo. Ganon ang ginawa ni Kristo. Si Kristo ay namatay para sa iyo upang ang lahat ng kaguluhan, kabigatan ng buhay mo ay bigyan ka ng kapayapaan. Kaya apektado lahat ng ating buhay, may kapayapaan na tayong mamuhay sa mundo nito. Dahil wala ka na sa ilalim ng sumpa ng kasalanan. Din ikalawa, na dapat nating panatilihin sa ating mga puso, verse 16. Ang sabi dyan, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ikalawang katungkulan na natin na dapat nating panatilihin sa ating mga puso ay ang salita ni Kristo. Now, mayroong 5 bagay. Bakit kailangan manatili ang salita ni Kristo? At ano ibig sabihin nito? Unang-una, kung gaano kahalaga ang salita ni Kristo. Napakalaga, unang-una ang salita ni Kristo sapagkat dito nagmumula ang kalakasan at ng ating pananampalataya. Sa salita ni Kristo, nagsisimula na ang pananampalataya at kalakasan ng ating pananampalataya. Romans 10:17, marahil kabisado na natin yan. Ang pananampalataya ay dumarating
sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ni Kristo. Tanging sa salita ni Kristo, nagmumula ang totoong pananampalataya. Lahat tayo, mayroon tayong katutubong panampalataya, pero yung panampalataya niyan, magpapahabak sa iyo. Dahil yung panampalataya niyan, naniniwala kahit sa bato o sa kahoy. Pero yung pananampalatayang bigay ng Diyos, buhat sa pakikinig ng salita ni Kristo, dito ka magkakaroon ng tamang pananampalatayang makapagliligtas. Pag sinabing pananampalatayang makapagliligtas, may batayan. Kapag narinig mo ang turo kay Jesucristo, nagkakaroon ka ng kaalaman. Kaya, tumitibay ang iyong paniniwala. Yun ang tawag na pananampalataya. Yung pananampalataya mo, buhat sa mga napakinggan mo, napag-aralan mo, tinanggap mong aral mula sa salita ng Diyos na ipinapangaral. At hindi yon tulad ng pananampalatayang kinagisnan mo. At habang nakikinig ka, tumitibay ang iyong paniniwala kay Kristo, sa Diyos. Kaya nga, ang isang taong may salita ni Kristo sa kanyang puso, ipinamumuhay niya ito. Saan? Sa pananampalataya. Kaya nga, ang isang taong matuwid o Kristiyano, anong sabi sa Romans 1:17? Romans 1:17, tingnan niyo ang sabi. Ano sabi? Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Now, tignan natin yung context. Paano nangyari yon? Ipinahayag kasi ni Pablo ng kaligtasan ng tao ay nagmumula sa pakikinig ng Ebanghelyo tulad ng ginagawa natin. Dahil sa pakikinig ng Ebanghelyo, nakikilala mo ang Diyos, nakikilala mo si Kristo dahil ang kanyang salita ipinapaliwanag. At kapag kaya ay iyong naunawaan, yung Ebanghelyo, ang sabi sa 16, sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos, para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sa pamamagitan ng pakikinig ng Ebanghelyo na ipinapangaral, sumisibol yung iyong panampalataya dahil dumarating ang panampalataya sa pakikinig. At habang naunawaan mo ang Ebanghelyo, tumitibay ang iyong paniniwala na si Kristo lamang ang iyong tagapagligtas. Kaya nga, sa 16, sapagkat dito, doon sa iyong panampalataya, ang katuwiran ng Diyos ay nahayag mula sa panampalataya. Kita nyo? Ang katuwiran ng Diyos nahayag mula sa iyong panampalataya hanggang sa pananampalataya. Kaya sabi, ang isang tao matuwid namumuhay sa pananampalataya. Kaya napakalagang paratilihin natin ang salita ng Diyos dahil sa salita ng Diyos umuusbong ang katuwiran. At isang tao nagiging matuwid namumuhay sa pananampalataya tungo sa pananampalataya hanggang sa kanyang pag-uwi sa kaharian ng Diyos sa langit. At hindi lang yun. Yun ang unang-una. Ang salita ni Kristo pinagmumulan at nagpapalakas ng ating pananampalataya. Ikalawa, ang salita ni Kristo ang ating karunungan. Siguro nakikita niyo ito, napapansin niyo. Kahit walang pinag-aralan na tao, maaring naturuan siya magbasa. Maraming patutuon niyan. Natuto siya magbasa ng Biblia. Pero wala siya pinag-aralan. Pero kung magsalita siya, puno-puno siya ng karunungan tungo sa Diyos. Kaya maging presidente, maging manager, kapag nakinig sa iyo na wala kong pinag-aralan, pero may karunungan kung tanong sa Diyos, sasabihin na, ano ang pinag-aralan niya? Ang galing naman niya. Dahil ang salita ng Diyos, ang totoo nating karunungan. Yung karunungan sa libutan, bagamat kailangan natin sa mundo, sa sanlibutan, pero yan ay hindi makapagliligtas na karunungan. Ang karunungan lamang mula sa salita ni Kristo ang siyang makapagbibigay sa atin ng kalakasan at kaligtasan. Tingnan nyo, ang sabi sa verse 16 ng ating text, manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Pagnanahan ang salita ni Kristo sa atin, dapat na nitong inuunawa para magkaroon ka ng kaunawaan, karunungan. At dahil mayroon kang karunungan, anong kasunod dyan?
Makapagtuturo ka at makapagpapaalala ka sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo, may papaliwanag mo ang salmo, may papaliwanag mo ang himno, at mga papaliwanag mo mga awiting spiritual, at kayo'y makakaawit na may panampalataya sa Diyos, na may pasasalamat sa Diyos sa inyong mga puso. Tingnan niyo mga awit ngayon. Kung inyong intindihin mga awit, mga bastos, di ba? At mura, mga nagmumura. Maraming natutuwa dyan. Pero kamangmangan yun. Pero kung mayroon kang karunungan buhat sa salita ng Diyos, maunawaan mo kung mali o sa demonyo yung mga awit na yun. Ikaw ay makapagpapayo, makapagpapaalala sa mga awitin, maaari mong maipaliwanag sa mga taong nangangailangan ng karunungan spiritual. Kaya napakalagang palatilihin ang salita ni Kristo. Yun ang ikalawa. Ikatlo, ang salita ni Kristo, ito naman yung nagpapanatili na sa atin kay Kristo. Yung salita niya, ang siyang nagpapanatili sa atin, ito yung nagpag-unite sa atin. Kung wala ang salita ni Kristo, hiwalay kayo ng Kristo. May hiwalay ka talaga ng Kristo. Dahil, ang iyong batayan ngayon, salita ng tao, yun ang paniniwalaan mo. Pero kung ikaw ay may salita ni Kristo, manatili ka sa Kanya. Kaya nga, inilarawan niya ang relasyon ito ng Kristiyano kay Kristo sa isang puno ng ubas. Basahin natin Juan 15, versikulo 1 hanggang 7. Dito, tingnan niyo ang sabi. Yung pong puno ng ubas, mayroon tong mga sanga. At ikinumpara ni Jesucristo ang relasyon niya at ang kanyang mananampalataya tungkol sa katawan ng ubas at sa mga sanga. Ang mga sanga, hanggat nakakabit doon sa puno, natural, kung ano yung ibibigay ng puno, siyang lalabas sa sanga, yung bulaklak, yung dahon, yung bunga. Dahil sila'y nakakabit sa puno. At dito, ikinumpara si Kristo sa puno at ang mga Kristiyano, mga sanga. Tingnan nyo, sabi verse 1. Ako ang tunay na puno ng ubas. At ang aking ama ang tagapag-alaga. Kaya nyo, kasama pala ang ama. Verse 2, ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. Kung hindi ka totoo mananampalataya, aalisin ka talaga. Dahil kakabit-kabit, pero hindi naman totoo. Walang tamang relasyon kay Kristo. Marami po mga sumasampalataya, professing Christian, pero hindi talaga totoong Christian. Pagdating ng panahon, aalisin talaga sila ng Panginoon. Kaya sabi niya, at ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Yung totoong Kristiyano na nagkakasala pa, dinidisiplina, nililinis. Para saan? Para maalis sa puno? Hindi. Para magbunga pa. Kaya may mga trials ang totoong mananampalataya. Mayroon ding trials ang hindi mananampalataya, pero para sa kanilang ikakapahamak yun. Verse 3. Kayo'y malinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Ibig sabihin, kayo'y mga ligtas na sa pamamagitan ng salita. 4. Kayo'y manatili sa akin, may utos. Bagamat nakakabit ang isang Kristiyano sa puno ng ubas, pero utos pa rin na talagang manatili kayo nakakabit. Ibig sabihin, pag-ibayuhin ninyo ang relasyon ninyo sa puno at ang sanga. Bagamat nakakabit na ang sanga, hindi sapat yung nakakabit ka lang. Kundi dapat pag-igihan mo ang iyong relasyon. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno. Ibig sabihin, hanggat hindi ka kumikilos diyan bilang sanga, hindi ka magbubunga kung wala kang tamang relasyon, trabaho kay Kristo. Kahit nakakabit ka, hindi ka magbubunga. Gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, verse 5. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung hiwalay, wala magagawa. Verse 6, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya itatapong katulad ng sanga at matutuyo. Diba? Kapag ka ang sanga nakakabit nga siya, pero patay, hindi nagbubunga dahil hindi niya pinagihan yung kanyang relasyon doon sa puno, tatanggalin yun, tatapon sa apoy. Now,
mahabang paliwanagin yan, hindi tumutukoy sa isang Kristiyano mapupunta sa impyerno. Okay? Mahabang usapan niya. Pero, ang isang Kristiyano walang pakinabang, alisin sa kanya ang pamumungang patutuo. Magiging tulad ng asin, wala ng timpla. Bagay sa kanya, tapak-tapakan na lang ng mga tao. Nakakaya yung Kristiyanong ganun, matagal ng Kristiyano pero hindi na mumunga. Nakakaya, walang magandang patutuo. Verse 7, kung kayo'y manatili sa akin at ang mga salita ko, ito na. Yung pananatili sa kanya ay tulad ng pananatili ng salita. Yan. Kung kayo'y manatili sa akin at ang mga salita ko'y manatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong nais at ito'y gagawin para sa inyo. Pwede ba yun? Hingin nyo anumang nais ninyo? Yan lang po ang kamalian din sa maling interpretasyon. Kasi, hingin mo anong gusto mo. Kulay berdeng kotse, yung ano. Sabi dyan teka muna, context. Anong maaaring hingin nung sanga nakakabit sa puno? Kanyo. Anong maaaring niyang hingin? Sustansya. Ano pa? Bunga. Anong bunga? Kung ubas, pwede ba siya humingi ng bungang pinya? Hindi. Kailangan bunga rin ng ubas. Ano mang hilingin ninyo ayon sa kalooban ng puno na inyong kinabitan, ibibigay sa inyo. Hindi ka pwedeng humingi ng labas sa punong ubas. Ayon sa kalooban natin. Kaya nga, ang prayer natin ay sinasagot pagka ayon sa kalooban. Kaya ingat tayo sa mga application ng ibang nangangaral dyan. Na kahit anong gusto mong hilingin, bili ka ng ng eroplano. Bibigay ng Panginoon. As hindi ka binigyan, ay hindi po yung Diyos niya. Ayaw na dyan. Kaya marami pong nalalayo sa Diyos dahil sa mga maling turo. False hope. Kaya nga marami po ang tumitigas ang puso. Ayoko na dyan. Kalukuhan yan. Wala pa namang nangyayari. So ano pong sinasabi? Katungkulan nating panatilihin unang kapayapaan ni Kristo. Hindi na tayo hinukman ng Diyos Ikalawa, panatilihin natin ang salita ni Kristo. Ito yung kailangan natin. Kaya nga laging may Bible study, mayroong pag-aaral, may preaching, mayroong Sunday, sapagkat dyan tayo tumitibay. Dyan tayo nagbubunga. At pangatlo, katungkulan natin ay panatilihin natin ang pangalan ni Kristo. Sa ating text, verse 17, ang sabi? At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Na ano po ibig sabihin niya? Ano po ibig sabihin na panatilihin ang pangalan ni Kristo sa iyong buhay? At tanda natin, matatanggap natin ang pangalan ni Kristo sa ating buhay kung tayo'y magkaroon muna ng tamang relasyon sa Kanya sa kaligtasan. Walang sino mang tao magsasabing Kristiyano siya, pero wala siyang kaugnayan kay Kristo. Peking Kristiyano po yun. Kaya na po tinawag na Kristiyano yung mananampalataya dahil alam niya, siya ay nagtataglay ng pangalan ni Kristo. Personal siyang nalaman niya na siya ay iniligtas ni Kristo. Halimbawa, tulad sa akin, kanino bang tatay? Sino ba? Ang tatay mo, si Boy, no? Buboy. Halimbawa, punta ako sa tindahan, mangungutang ako. Manang, pautang ako ng sardinas dyan. Bigyan mo, lista mo sa pangalan ni Buboy. Sino ka? Kilala ko si Buboy. Oo, sino ka? Ba't kita pagtitiwalaan? Ngayon, kung halimbawa naman pinayagan niya ako, nilista yung pangalan Buboy, pagdating Buboy sa tindahan, may utang ko. Sino ang nangutang dito? Sinira niya ang pangalan ko. Diba? Kailangan talaga na ang pangalan ni Jesus ay huwag mong sisirain. At hindi basta-basta mga taong nagsasabing mananampalataya siya kay Kristo na wala siyang kaunayan kay Kristo. Kilala ko si Buboy, pero wala akong kaunayan sa kanya. So, ang pagkakaroon po ng pangalan ni Kristo ay dapat nagsisimula ito sa ating personal na relasyon kay Kristo.
Siya ang ating tagapagligtas. Acts 4:12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos na sukat ikaligtas ng sino ang sumasampalataya, kundi ang pangalang Jesus. Kapag ikaw ay mayroong kaligtasan kay Kristo, taglay mo ang kanyang pangalan. Hawak mong pangalan, pwede mo sabihin, ako'y Kristiyano. At makikita sa buhay mo yun. Kung Kristiyano ka, ginagawa mo yung kalooban ni Kristo. Ikaw halimbawa, umuusok yung bibig mo sa alak, pasabi mong Kristiyano ka, sinira mo pangalan ni Kristo. Natuturo ba si Kristo na kapag kayo naligtas, maglasing kayo, mag-inom kayo? Halimbawa, araw ng linggo, naglaro kayo ng inyong sports, o nagpustahan kayo, inutos pa ng Panginoon sa Kristo sa kanyang pangalan na kayo magpustahan kapag kayo naglalaro? Nakakaya kayo. Hindi inutos ng Panginoon na. Panatilihin ang pangalan ni Kristo sa iyong puso na malinis. Siya ang ating tagapagligtas. Tanging pangalan ni Kristo, maliligtas ang tao. Gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na ang pangalan na si Jesus, upang ang sino mang sa kanya sumampalataya, hindi siya magkakaroon ng kaguluhan at problema, budhi sa impyerno, kundi magkaroon siya ng kapayapaan, buhay na walang hanggan. Tanging sa pangalan ni Kristo. At sa pangalan ni Kristo, mayroon tayong kasiguruhan. Mayroon tayong kasiguruhan. Ano yung kasiguruhan na maaari nating mapaghawakan kapag tayo ay nagtatagay ng pangalan ni Jesus? Kristiyano ako. Si Kristo ay sumasa akin at ako'y sumasa Kanya. Natignan natin, unang-una, nakatityak tayo, tatlong bagay. Una, nakatityak tayo ng Kanyang presensya. Matthew 18:20. Mateo 18:20. Sino ang nandyan? Pakibasa na. Mateo 18:20. Sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Mayroon tayong katiyakan. Tayo ba ay 2 lang? Tayo ba ay 3? Higit pa. Sabi, magkaroon ng 2 o 3 nagkakatipon dahil sa kanyang pangalan, siya ay nasa ating lalagitnaan. Kaya napakalaga po ang pagsamba. Napakalaga ang prayer meeting. Napakalaga po rito yung ating pagtitipon dito. Dahil alam natin si Kristo ay nasa ating kalagitnaan. Sigurado sila. Ano pa? Sa pangalan ng Kristo, mayroon tayong katiyakan ng ating mga panalangin. Naniniwala ba kayo doon? Parang hindi kayo niniwala. Kasi, pastor, lalo ka nag-pray. Wala namang sagot. Kasi wala kang panampalataya. Hindi ka naniwala. O di kaya, wala kang taglayan kay Kristo. Hindi mo taglayan pangalan ni Kristo. Paano ka magkakaroon ng kasiguruhan sa iyong mga panalangin? Hindi pwedeng sabihin ng lahat ng tao, ako naniwala kay Kristo, kaya sana dinggin niya panalangin ko. Hindi lahat. Ang pangako ng Panginoon dito, saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa kanyang pangalan, siya na sa kanyang kalagitnaan, at ang kanilang dalangin ay kanyang pakikinggan. Tingnan ang sabi sa John 14:13. John 14:13. Ito ang sabi ng Panginoon. Verse 13, ang sabi, kausap dito, context, mga Kristiyano, kanyang mga tinubos, mga nagtataglay ng kanyang pangalan. Sabi niya, at ano bang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin, upang ang Ama ay maluwalhati sa Anak. Kung kayo'y humihingi, anuman, sa pangalan ko, ay gagawin ko. Ang pangako ng Diyos dyan, katiyakan ng kasagutan ng ating panalangin. Kaya,
kung ikaw ay Kristiyano, panatilihin mo ang kapayapaan ni Kristo sa iyong puso, panatilihin mo ang alin? Kalawa, ang salita ni Kristo, at panatilihin ang kanyang pangalan, dahil meron kang katiyakan sa kanyang mga kasagutan sa panalangin. At hindi lang yon, chapter 15, verse 16, yung pa rin. Chapter 15 ng John, verse 16. Anong sabi? Ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko. Nakausap niya natin Kristiyano. At itinalaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga, at ang mga bunga ninyo'y mananatili, upang ang anumang inyong hingin sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay ko, babigay niya sa inyo. Katiyakan niyo. Pero context, dapat meron kang tamang relasyon kay Kristo. Hindi lahat ng nasasabing Panginoon, Panginoon ay pwedeng pakinggan ng Panginoon. Kundi yung tanging lamang mayroong tamang relasyon sa Kanya. At hindi lang yon, sa Kanyang pangalan ay matatanggap natin ang gabay sa araw-araw ng ating buhay. Gabay, kaligtasan. Kaligtasan gabay sa lahat ng ating buhay sa araw-araw kung tayo po ay nagtataglay ng Kanyang pangalan. Roma 8:34. Ang sabi rito, sino ang hahatol sa isang Kristiyano? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos? Yan bang hahatol sa iyo? Hindi. Siya ring namamagitan para sa atin. Nananalangin ng ating Panginoon sa iyong kaligtasan. Kaya dapat lang din natin na tayo nananalangin din sa Kanyang pangalan para tayo iligtas ng Ama, dahil ang Panginoon ay nananalangin din para sa ating kapakanan. Sino maaaring makapanalangin araw-araw para sa Kanyang mga anak? Para sa Kanyang sarili? Para sa Kanyang trabaho? Kristiyano. Dahil ang mga hindi Kristiyano, kinatatamaran talaga ang manalangin. Meron tayong katiyakan sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya, utos ng Panginoon, utos ko, turo niya sa kanyang panalangin. Nang sabi niya sa Matthew 6:9, ang sabi niya, kung manalangin kay ganito, ang sabi ng Panginoon, Ama namin na nasa langit, pakabanalin mo ang iyong pangalan. Tulad ng sa langit, igayon din sa lupa. Ibig sabihin, banalin natin ang pangalan ng Diyos. Kung paano binabanal ito sa langit, dapat bilang Kristiyano rin, binabanal natin ang pangalan ng Panginoon. Hindi natin dinadala ang ating sarili na dadala yung pangalan sa basketball na sugalan o sa anumang sugal o alak. Nakakaya yun. Nakakaya yun. Halimbawa yung anak ko, bilang pastor ako, tapos ang anak ko sabihin, hey, mangungutang ko sa'yo 10,000. Tatay ko, pastor eh. Gagamitin yung pangalan ko, ng anak ko, nakakaya yun. Ikaw, masabi mong Kristiyano, tapos kung saan mo dinadala ang pangalan niya, nataglay mo, nakakaya yun. Kaya, panatilihin ninyo ang pangalan ni Kristo sa inyong mga puso na mayroong kabalan. Ang sabi ng Panginoon, tanda natin, ang hiwalay sa akin ay walang magagawa. Mga kaibigan, mga kasama natin ngayong gabi, kung kayo'y wala pang relasyon kay Kristo, huwag yung sabihin mayroon kayong kapayapaan sa Diyos. Hiwalay pa kayo kay Kristo. At ang sino mang hiwalay kay Kristo, wala kayong magagawa. Kahit anong gawin nyong kasipagan, kahit anong gawin nyong pagpapakabuti, wala kayong magagawa. Mayroon pa kayong pagkapuot sa Diyos. Lagi kayong nag-aaway araw-araw, at ang bunga ng pag-aaway nito'y kapamakan sa impyerno. Nasa paghahatol. Pero kung sasampalataya kay Kristo sa kanyang ginawa sa krus na siya namatay alang-alang sa kapayapaan mo, ikaw at sa Diyos, taglay mo ang kapayapaan ni Kristo at ikaw ay magiging kaisa ng ating Diyos.
Nahaya mo ba ang iyong sarili mapahamak hanggang ngayon? Naniniwala ka kay Jesus. Naniniwala kang Kristiyano ka pero hindi makita. Hayaan mo ba ng sarili mo ay mapahamak dahil sa iyong sariling paniniwala? Maraming tao ngayon ang sabing, basta ako naniniwala ko, paniniwala ko. Hindi yun ang mahalaga. Kung naniniwala ka, huwag doon sa iyong paniniwala, kundi maniwala ka doon kay Kristo na siyang pagmumulan ng totoong kaligtasan. Marami hanggang ngayon, naniniwala siya, naligtas siya. Naniniwala siya sa kanyang paniniwala. Kasi nagtitiwala siya sa Diyos. Dahil na isang kwento. Maring ito nangyari noong sa panahon ng Yolanda. Biglang baha. Ang mga tao nag-akyatan sa bubong dahil ang tubig baha ay talagang umapaw. Hanggang bubungan at maraming nasalanta, maraming namatay. Pero may nakita isang tao na nanalangin sa Diyos na sa bubungan. Panginoon, iligtas mo ko. Naniwala akong ikaw mismo ang bababa at ikaw mismo ang magliligtas sa akin. Naniniwala ako sa paniniwala kong yan. So narinig ng mga tao ang kanyang panalangin. Ang ginawa ng isang tao, kumuha ng bangka. At pinuntahan niya. Yung tao yun, halika na. Sumakay ka na, maliligtas ka. Hindi, ang Diyos magliligtas sa akin. Naniniwala ako sa aking paniniwala na ang Diyos mismo ang magliligtas sa akin. Nasisira ka ng bike, sumakay ka na. Malakas ng agos yan, mamamatay ka dyan. Hindi. Antayin ko ang pagliligtas ng Panginoon. Umalis yung bangka. Mamaya dumating na naman, isang lansa na, malaki-laki. Oh, halika na, sumakay na. Hindi, naniniwala ako sa Diyos na siyang magliligtas sa akin. Umalis din yung lansa. Mamaya, helicopter na. Sinabitan siya ng tali. Kumapit ka na dyan para maligtas ka. Hindi, naniniwala ako sa Diyos na siyang magliligtas sa akin. Umalis yung helicopter. Dumating yung malakas na baha. Naalon siya. Patay! Ngayon, gawin natin ang kwento na sa langit siya. O, nandun sa paghahatol siya. Ang sabi ng Diyos sa kanya, ikaw ba yung naniniwala sa akin? Ay, Panginoon, naniniwala ko sa iyo. Eh, ba't ka nandito sa impyerno? Ayaw ko. Akala ko iligtas mo ako, Panginoon. Sabi ng Panginoon, alam mo, nagpadala na ako sa iyo ng bangka, hindi ka sumakay. Nagpadala ako sa iyo ng lansa, hindi ka sumakay. Nagpadala ako sa iyo ng helicopter, hindi ka pa rin sumakay. Dahil naniniwala ka sa iyong pananampalataya na ikaw ay maliligtas sa iyong paniniwala. Ay, ilan sa inyo naniniwala hanggang ngayon? Kaya hindi niyo masuko-suko buhay niyo sa Panginoon. Mapapahamak ka dyan. Mapapahamak ka. Nawa, pakinggan mo panawagan ng Panginoon. Dumating ang Ebanghelyo sa inyo, ilang taon na. Pero hanggang ngayon, ayaw pang maniwala sa Ebanghelyo. Dahil mayroon ka pang paraan na ikaw niligtas. Sumampalataya na kayo. Magsisi na yung kasalanan. At kumati kay Kristo. Tayo pinalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na nagpatibay sa amin ng aming relasyon sa inyo sa pamamagitan ni Kristo. Tunay bilang inyong mga tao, mayroon kaming katungkulan na panatilihin namin ang kapayapaan ni Kristo sa aming mga puso. Panatilihin namin, Panginoon, ang kanyang pangalan sa aming puso. Panatilihin namin, Panginoon, ang kanyang pangalan na huwag namin itong mansahan, huwag namin itong sirain, kundi bigyan namin ng luwalhati at kapurihan sa aming buhay na kami maging magandang halimbawa. At tulungan nyo rin po ang mga kaibigan namin nandito at nakapakinig ng inyong salita at nagpapakilala kayo na tanging kay Kristo lamang sila maliligtas at yun ang inyo pong kalulugdan. Nawa nga po, sumampalataya sila. Buksan yung kanilang puso. Panghawakan nila ang kaligtasan na kay Kristo. Tanging ito lamang ang makapagbibigay ng kapayapaan sa kanilang mga buhay.
Tulungan niyo po, Ama, na isuko ang kanilang sarili at kumapit sa inyo na tanging si Kristo ang inyong pinadalang tagapagligtas. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Salamat sa salita ng Panginoon na ating napakinggan. Sa ating pagtatapos, natin ang ating mga binaryo sa hymn number 67. Sitayo po tayo lahat. Kung tayo'y mabuhay ayon sa patnubay ng Diyos at ng Kanyang salita, siya'y nasa atin kung ating susundin, at kung tayo'y magtitiwala, si Jesus ay sundin ang Kanyang kagalakan, laging sa atin. Mapawiin niya ang kanang pangamba, kung tayo'y laging mananangan, ang Kanyang patnubay, lagi nating taglay, sa daan tayo'y iingatan. Magtiwala, si Jesus ay sundin ang Kanyang kagalakan, laging sa atin. Ang aking buhay sa Kanya'y ialay, ang pag-ibig niya'y kakampi, ang bawat biyaya at lahat ng tuwa ay palagi ang sa akin. Magtiwala, si Jesus ay sundin ang Kanyang kagalakan, laging sa atin. Kay Daris manalig sa Kanyang pag-ibig, kung siya'y ating sinusunod, at kahit na kailan tayo ay tawagan, kung puso tayong maglingkod. Magtiwala, si Jesus ay sundin ang Kanyang kagalakan, laging sa atin. Ama, nagpapasalamat po kami sa mga salita na inyo pong ibinahagi sa amin, kung ano po yung mga dapat namin pag-ingatan sa aming mga puso, na totoong kayo po ang Diyos na amin pong tagapag-ingat. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang lahat ng aming napakinggan ay patuloy naming maisagawa sa aming mga buhay. Magtiwala kami at sumunod. Lalo tigit, Panginoon, kung papaano namin maiingatan ang inyong dakilang pangalan na inilagay nyo sa inyong pong mga tao. Nawa po, Panginoon, ang mga salitang ito'y naging hamon din sa mga taong wala pa kay Kristo, na kanila pong panghawakan, sampalatayanan, ang tinahayag sa aming kalagitnaan, upang sila man, Panginoon, ay makapabuhay na may pagtitiwala kay Kristo. Ang aming dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Magandang gabi.